Hindi rin po nakaligtas ang probinsya ng Pangasinan matapos mapuruhan ng Bagyong Christine. Storm surge o daluyong sa lalawigan lalong nagpataas ng baha. Narito po ang report ni Carrie Cator. Hanggang tuhod na baha ang bumulaga sa mga residente sa kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan, Pangasinan kaninang madaling araw. Hirap dumaan ang ilang motorista pati mga pampasaherong jeep, kaya ang ilang residente napilitang maglakad. Hanggang dito, ang lalim kasi ng tubig, di kaya ng motor. Sobrang hassle. Nawasak din ang bahagi ng kalsada sa may Baywalk dahil sa naglalakihang mga alon. Sa Lingayen, Pangasinan hanggang Bewang din ang baha sa bahaging ito ng Baywalk. Malakas din ang hampas ng hangin at malalaki ang mga alon. Pinalala rin ng high tide ang storm surge o daluyong kaya lalong tumaas ang baha. Kagabi ate hindi kami nakatulog doon kasi tumaas yung tubig doon eh. Natatakot kami baka abutin yung pinagtutulugan namin doon. Dahil sa maghapong ulan, higit kalahati ng buong bayan ng Lingayen ang lubog sa baha. Ayon kay Mayor Leopoldo Batawil, napupuno na ang mga evacuation center nila, partikular sa siyam na coastal barangay. Isa sa mga maagang lumikas si Rosenda na taga-barangay Manibok. Takot kami kasi alam na namin pag ganitong nandito yung bagyong, talagang tatas talagang tubig. Lalo na pag sa dagat. Yung storm surge na kung saan ay sumakop sa shorelines, yung high tide. Pagdating ng low tide, hopefully, may ibsan na ulit. Sa bayan ng Binmalay naman, sumadsad ang isang tanker na papunta sanang Suwal, Pangasinan. Binayuyan ng malakas na hangin at mga alon. Tiniyak naman ni Pangasinan Governor Ramon Gico na minomonitor nila ang sitwasyon. May naka-preposition na mga food packs that they could use. All roads are passable at this time. So then I don't think that yung logistics will be an issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5.